Hello everyone, welcome back. Salamat sa muli nating pagsama sa ating quiet time at heart-to-heart conversation. May gusto akong itanong sa iyo. Kapag may kinakaharap kang malaking problema, ano ang una mong nakikita? Ang problema ba o ang Diyos? Madali kasing sabihin na nagtitiwala tayo sa Panginoon kapag maayos ang lahat. Pero ang tunay na pananampalataya ay nasusubok kapag ang nasa harapan natin ay parang napakalaki para kayanin. Iyan ang nangyari sa Israel sa Numbers chapter 14. Nakita nila ang lupang ipinangako ng Diyos, pero mas nakita nila ang mga higante. At dahil mas pinakinggan nila ang takot kaysa sa pangako ng Diyos, nawalan sila ng lakas ng loob na sumunod. Pero sa kabanatang ito, hindi lang natin makikita ang pagkukulang ng tao. Mas makikita natin ang katapatan, habag, at kabanalan ng Diyos na patuloy na tumatawag sa kanyang mga anak na magtiwala sa Kanya. Numbers chapter 14 verse 9. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Panginoon. Huwag din kayong matakot sa mga tao sa lupain, sapagkat ang Panginoon ay sumasa atin. Huwag ninyo silang katakutan. We have three biblical truths. First, ang pananampalataya ay nakatuon sa katapatan ng Diyos, hindi sa laki ng problema. Parehong nakita ni Caleb, Joshua at ang 10 espiya, ang mga higante. Ang pinagkaiba nila ay kung sino ang kanilang pinaniwalaan. Kapag ang tingin natin ay puro problema, lalaki ang ating takot. Pero kapag ang tingin natin ay ang Diyos, lalaki ang ating pagtitiwala. Number 2. Ang hindi pagtitiwala sa Diyos ay may seryosong bunga. Hindi pinabayaan ng Diyos ang Israel, pero dahil sa paulit-ulit nilang pagtanggi na magtiwala sa Kanya, hindi nila naranasan ang pagpapalang inilaan para sa kanila. Hindi dahil hindi tapat ang Diyos, kundi dahil pinili nilang mamuhay ayon sa takot kaysa sa pananampalataya. Number 3. Ang awa ng Diyos ay mas dakila kaysa sa ating kabiguan. Namagitan si Moises para sa bayan at ipinakita ng Diyos ang kanyang habag. Hindi ibig sabihin na walang consequences ang kasalanan. Pero ipinakita nito na ang puso ng Diyos ay laging handang magpatawad sa mga lumalapit sa Kanya ng may pagsisisi. Kilalanin mo ang Diyos na tumutupad ng Kanyang pangako. Hindi siya nagbago noong may mga higante sa Kanaan. Hindi rin siya nagbabago sa mga higanteng kinakaharap mo ngayon. Ang sitwasyon ay maaaring mahirap, pero ang karakter ng Diyos ay nananatiling tapat. Maging tapat tayo. May mga araw na natatakot tayo. May mga pagkakataong gusto nating umatras. May mga sandaling mas pinapakinggan natin ang ating isip kaysa sa salita ng Diyos. Huwag mong itago ang takot mo sa Diyos. Dalhin mo ito sa Kanya. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao. Hinahanap niya ang pusong handang magtiwala. Sina Caleb at Joshua ay hindi naging matapang dahil maliit ang problema. Naging matapang sila dahil alam nilang kasama nila ang Panginoon. Ganito rin ang paanyaya ng Diyos sa atin. Hindi niya pinapangakong magiging madali ang lahat. Ang ipinapangako niya ay hindi kanya iiwan. Kaya kapag hindi mo alam ang susunod na mangyayari, piliin mong magtiwala sa Diyos na alam na ang katapusan mula pa sa simula. Kilalanin ng Diyos na ang pangako ay hindi kailanman napipiko. Tanggapin na may mga takot kang kailangang isuko sa Panginoon.
Magpatuloy sa pagsunod kahit mas malaki ang nakikita mong problema dahil mas dakila ang Diyos na kasama mo. Let us pray. Ama naming Diyos, salamat dahil Ikaw ay tapat kahit kami ay minsang nagdududa. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong mas pinaniwalaan namin ang aming takot kaysa sa iyong mga pangako. Bigyan mo kami ng puso ni Caleb at Joshua, pusong nananalig, sumusunod, at nagtitiwala sa iyo anuman ang aming nakikita. Kapag may mga higante sa aming harapan, ipaalala mong mas dakila ka kaysa sa anumang kinatatakutan namin. Tulungan mo kaming mamuhay, hindi ayon sa takot, kundi ayon sa pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung may kinakaharap kang higante ngayon, huwag mong sukatin ng Diyos batay sa laki ng problema. Sa halip, sukatin mo ang problema batay sa kadakilaan ng Diyos. Ang Diyos na nanguna sa Israel ay siya ring Diyos na nangunguna sa buhay mo ngayon. Kaya huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng iyong susunod na hakbang. Hayaan mong ang pangako ng Diyos ang maging gabay mo. Hanggang sa muli, nating quiet time at heart-to-heart conversation. God bless you. At laging tandaan, ang pananampalataya ay hindi kawalan ng takot. Ito ay ang pagpiling magtiwala sa Diyos kahit may takot pa. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.